Abot tenga ang ngiti ni Mark habang binabagtas ang eskinita papasok sa kanyang bahay. May dala siyang isang supot ng hamburger at soft drinks in can para sa kapatid niyang si Manita. Malaki-laki ang perang kinita niya, kaya nakabili siya ng pasalubong sa kapatid. Isang notorious na mandurukot si Mark. Palagi siyang tambay sa Quiapo at Recto para mag-abang ng mabibiktima. Pag nakakita siya ng isang taong sa tingin niya ay may pera, ay agad niya na itong susundan para dukutin ang pitaka nito sa bulsa o hablutin ang bag na nakasukbit sa balikat nito. Ito na ang trabahong kinasanayan niya simula nang maulila sila ni Manita sa magulang. Baon ang lakas ng loob ay lumuwas silang magkapatid sa Maynila para makipagsapalaran. Grade 6 lang ang tinapos niya sa pag-aaral. Dahil dito ay wala siyang makitang matinong trabaho, kaya kumapit siya sa patalim. Sa una ay nagsimula siya sa hablot bag at laglag barya sa jeep. Hanggang sa katagalan ay naging batikang shoplifter siya ng Maynila. Kailangan niya itong gawin para mabuhay silang magkapatid. Pagdating niya sa bahay, ay kumatok siya sa pinto. Agad naman siyang pinagbuksan ni Bubsy, ang matabang babae na may gusto sa kanya. Ito din ang taong pinagkakatiwalaan niyang magbantay sa kanyang kapatid. "O Mark, mukhang ang aga mo yata." Sumulyap si Bubsy sa wall clock. "Alas 9 pa lang ng gabi ah." "Nakajackpot ako ng galanting biktima. Sapat na kinita ako ngayon, kaya umuwi na ako ng maaga." Pumasok na siya sa loob ng bahay. Nag-abot siya kaagad ng 300 piso kay Bubsy na may kasamang hamburger at soft drinks. Sabay halik niya pa sa pisngi ng babaeng yon. Nagtatalon si Bubsy sa kilig. Masaya nitong nilisan ng bahay ng binata. Pagpasok niya sa loob ng silid, ay nadatnan niya si Manita na nakikinig ng radyo. "Kuya Mark," masayang sambit ni Manita. Umupo si Mark sa tabi ng kapatid. "May pasalubong ako sa'yo, yung paborito mo." "Wow, soft drinks at hamburger. Salamat kuya." Kinuha ni Manita ang pagkain sa kapatid at saka sinimulan itong kainin. Pinagmasdan ni Mark ang kapatid. Labis ang awa niya rito dahil isinilang itong bulag. Ni hindi man lang ito nabigyan ng pagkakataon na makita ang ganda ng mundo. Kaya ganoon na lang ang pag-iipon niya ng pera para mapaopera ang kapatid niya. Maya-maya ay biglang nagring ang cellphone niya. Si Doming ang tumatawag. Kapwa snatcher na tulad niya. Saglit siyang tumayo at lumabas ng silid para sagutin ang tawag na yon. "Oy tropa, may racket ako sa'yo. Bukas ng gabi dadayo tayo sa Laguna. May papasukin tayong bahay. Mansyon yun tropa, at nag-iisang bahay lang ito sa kalye na yon." "Sinong nagsabi sa'yo tungkol sa bahay na yan tropa? Baka sumabit tayo dyan ha. Uupakan talaga kita." "Tropa naman, kailan ba kita nilagay sa alanganin? Umupa ako ng kwarto sa bayan ng Laguna para manmanan ng bahay na yon. 1 linggo kong ginawa yon. Walang security guard ang bahay na yon at wala ring kapitbahay ang mansyon na target natin. Kaya madali nating mapapasok ng walang sabit." Saglit na natigilan si Mark. Matagal na niyang kabatak si Doming at siya mismo ang magpapatunay na wala pa itong palpak na racket na ibinigay sa kanya.
Kilala na niya ang kaibigan. Ano na, Mark? Nandyan ka pa? Payag ka ba? Sige, game ako. Anong oras tayo aalis bukas? 9:00 ng gabi. Magkita tayo sa terminal ng bus. Ariglado. O sige, matutulog na ako, tropa. Mabilis na lumipas ang buong magdamag. At nang sumapit na nga ang gabi, ay nagkita na sina Mark at Doming sa terminal ng bus. Handa na silang bumiyahe pa Laguna. 6 na oras ang lumipas. At sa wakas ay narating nila ang nasabing probinsya. Pagdating sa target nilang bahay, ay agarang namangha si Mark dahil sa malapalasyong disenyo ng bahay na may magandang hardin at 3 palapag na taas na may rooftop pa. Tama din ang sinabi ni Doming dahil wala man lang security guard na bantay sa gate ang malaking bahay. Bukod pa doon ay wala man lang itong mga kapitbahay. Nag-iisang bahay lang ito na nakatirik sa kalye na yon. Bagay na labis nilang ikinatuwa dahil madali nilang mapapasok ang bahay para nakawan. Isinuot na nila ang itim na bonnet upang hindi sila makilala. Inihanda na rin nila ang mga bagay na kakailanganin nila sa pagnanakaw, gaya ng flashlight, isang kutsilyong matalas upang kung sakaling manlaban ng may-ari ay may pangdepensa sila. Nagpunta na sila sa likod ng bahagi ng mansyon. Hindi kataasan ang gate ng bahay, kaya madali silang nakaakyat. Sa backdoor sila dadaan, kung saan ay sa kusina muna sila dadaan bago sila makaakyat sa ikalawang palapag ng bahay, kung saan ay nandoon ang kwarto na target nila. Madilim ang loob ng bahay, ngunit sa tulong ng flashlight na dala nila ay walang hirap na narating ng 2 lalaki ang ikalawang palapag ng bahay na yon. Si Doming ang magsisilbing lookout habang si Mark naman ang papasok ng silid. Nang buksan ng lalaki ang pinto ay agad niyang pinuntirya ang magarang drawer. Dahil bihasa na sa galing sa pagnanakaw, ay gamit lang ang alambre ay mabilis niyang nabuksan ang drawer at inilawan niya ang laman nito. Tumambad sa kanya ang napakaraming alahas at 3 bungkus ng pera na tag-1,000. Agaran niyang nilimas ang laman ng drawer. Akmang lalabas na sila ng bahay ni Doming nang biglang bumukas ang ilaw, kasabay ng isang nakakasulasok na amoy na agad na nagpawala ng malay sa kanilang dalawa. Biglang naalimpungatan si Mark dahil sa mga bangaw at langaw na umaaligid sa kanya. Nakakaamoy din siya ng malansa na tila amoy ng dugo at bulok na karne. Napansin niya rin na nakatali ang kamay niya ng patalikod. Kahit nahihilo pa, ay pinilit niyang bumangon at umupo. At ganoon na lang ang gulat niya nang makita niya sa direksyon ng paanan niya ang pugot na ulo at putol-putol na dugo ang katawan ni Doming. Hindi niya napigilan ng mapasigaw at masuka. Iginala ni Mark ang mata at napagtanto niya na kasalukuyan siyang nasa isang entablado at nakakulong sa isang malaking kulungan na parang sa aso. Kasama niya dito ang isang matandang lalaki. Dahil sa liwanag ng bilog na buwan at kumpol ng mga apoy sa buong paligid, ay nakita niya ang napakaraming taong naaagnas na ang katawan at mukha. Ang ilan pa nga dito ay luwa na ang mga mata at ang iba ay inuuod na ang itsura. Nakatayo ang mga ito ng diretso at nakatitig sa kanya na tila pinapanood siya. Napasigaw si Mark dahil sa sobrang hilakbot.
Biglang nabahagang buntot niya sa mga nakikita. Gumapang siya ng paupo papunta sa matandang lalaking kasama niya. Ano pong ibig sabihin nito? Takot niyang tanong. Iho, ang mga taong nakikita mo ay mga patay na binuhay ni Patron Salvino. Sagot ng matanda. Hindi ko po maintindihan. Hindi na mapigilan ni Mark ang maiyak sa takot. Sa isang dyablo nakipagsundo si Patron Salvino. Pinatay niya ang asawa at ang anak niyang sanggol pa lang para muling mabuhay ang mga taong yan. Pero bakit niya yun ginawa? Para saan ang lahat ng ito? Para sa kanyang negosyong sakahan. Lahat ng yan ay binuhay ni Patron Salvino para magtrabaho sa kanya ng libre. Dahil ayaw niyang magbayad pa ng tao para may magtrabaho sa sakahan niya. Pero kailangan niyang pakainin lamang ng tao kada isang taon ng mga bangkay na yan para manumbalik ang dati nilang mga anyo at isip. 3 tao kada isang taon ang kailangan niyang ipakain sa mga yan na paghahati-hatian nilang lahat. Ang nangyari sa iyo at sa kaibigan mo ay isang patibong. Matagal nang nangyayari ang mga bagay na ito, iho. Sino po kayo? Bakit parang ang dami niyong alam tungkol kay Patron Salvino at sa mga kademonyohang ginagawa niya? Ako si Amadeo. Anak ko si Patron Salvino. Nagmistulan akong piping saksi sa mga ginagawa niya. Matagal na niyang ginagawa ang mga bagay na ito. Ang nangyari sa inyo ng kaibigan mo ay isang patibong lamang. Alam niya ang ginawa niyong pagpasok sa loob ng mansyon niya. Lahat yun ay planado. Biglang namilog ang mga mata ni Mark sa mga narinig sa lalaking yun. Matagal na akong nagtitimpi sa ganid kong anak na yan. Gusto ko na sanang wakasan ang kasamaan niya. Kaya palihim akong lumapit kay Padre Juancho at isang binditadong tubig na nasa botelya ang ibinigay sa akin. Sobra ang galit niya sa akin kaya ikinulong niya ako dito. Malamang isasaboy ko na sana sa mga bangkay na yan ang binditadong tubig na yon. Pero nahuli niya ako at ikinulong dito kasama mo. Malamang pati ako na sarili niyang ama ay papatayin niya at ipapakain sa mga bangkay na yan. Malungkot na wika ni Mang Amadeo. Nasaan na po ang botelyang may binditadong tubig? Tanong ni Mark sa lalaki. Nasa bulusan ng sutana ni Patron Salvino. Gulat na gulat si Mark sa mga natuklasan. Maya-maya ay isang lalaking agnas na ang muka at katawan na nangangamoy na ang nagbukas ng pinto ng kulungang yon. Pagkatapos ay kinaladkad nito palabas si Mang Amadeo. Hindi na nagpumiglas pa ang pobreng matanda. Tila handa na ito sa anumang pwedeng mangyari sa kanya. Sa gitna ng entablado dinala ng bangkay ang matandang yon. Samantala, sa gilid ng entablado ay umakyat ang isang lalaking kalbo at may malaking pangangatawan. Nakasuot ito ng itim na sutana na sa likuran ay may pabaliktad na krus na nakaborda. May 2 lalaking nakasunod dito na kapwa na aagnas na ang mga itsura. May dala ang mga ito na mahabang karit. Humarap ang lalaking nakasutana kay Mang Amadeo. Paalam anak, mahal na mahal kita Salvino. Naiiyak na wika ni Mang Amadeo. Hindi nagsalita ang lalaki. Ngumisi lang ito bilang tugon. Pagkatapos ay inutusan nito ang 2 lalaking bangkay na pugutan ng ulo si Mang Amadeo.
Buong tapang na hinarap ni Mang Amadeo ang kamatayan. Matapos siyang pugutan ng ulo gamit ang matalim na karit, ay pinagputol-putol naman ang kanyang katawan at saka inihagis sa mga bangkay na tila hayok na hayok sa laman ng mga tao. Ang ibang bangkay na nakakain ng lamang loob at karni ni Mang Amadeo ay unti-unti nang nanunumbalik ang sariwang balat at itsura. Ilang minuto lang ang lumipas ay tuluyan nang naubos ng mga bangkay ang katawan ni Mang Amadeo. Nang si Mark na ang pupugutan ng ulo, bigla siyang nagpumiglas sa mga bangkay na nakahawak sa kamay niya. Pagkatapos ay buong tapang niyang sinugod si Patron Salvino. Lingid sa lahat ay habang kausap niya kanina si Mang Amadeo, ay kanina pa niya kinakalas sa pagkakatali ang kanyang mga kamay gamit ang pangsundalong kutsilyo na nasa likod na bulsa ng pantalon niya. Ibinigay ni Mark ang buong lakas para malabanan si Patron Salvino. Pinagsusuntok niya ito, ngunit hindi siya umubra sa lakas nito na galing pa sa dyablo. Pinilipit nito ang liig niya ng sobrang diin at saka siya inihagis sa lupa. Binuhat siya ng mga bangkay at muling inakyat sa entablado at iniharap kay Patron Salvino. Hayop ka! Ang lakas ng loob mong kalabanin ako. Ano sa tingin mo ang laban mo sa kagaya ko? Mamamatay ka. Pugutan niyo ng ulo yan. Utos ni Patron Salvino. Sandali. Teka lang. Bago niyo ko patayin. Pilit na nagpumiglas si Mark sa mga bangkay na nakayapos sa kanya. At nang makawala siya, ay may dinukot siyang maliit na botelya sa bulsa ng pantalon niya. Kayo muna ang mamamatay! Nagulantang si Patron Salvino. Papaano napunta sa'yo yan? Pandurukot na ang nakasanayan kong trabaho. At sa ganitong paraan ako magaling. Kaya nakuha ko ito sa bulsa ng sutana mo habang inaatake kita nang hindi mo namamalayan. Eksperto sa pagnanakaw at pandurukot itong nakalaban mo. Akmang tatanggalin na ni Mark ang takip ng botelya. Bago pa maagaw ni Patron Salvino sa lalaki ang binditadong tubig, ay mabilis na niya itong binuksan. Biglang umapaw ang laman nito na may kasamang usok. Tila ito naging fountain na nagbulwak ng maraming tubig at bumasa sa lahat ng bangkay na nakapaligid sa kanya. Nasunog ang lahat ng bangkay kasama na si Patron Salvino na biglang tinubuan ng pangil, buntot sa likuran at mahabang sungay sa noo. Napuno ng pagtangis at sigawan ng buong paligid. Maya-maya'y biglang bumuka ang lupa na may kasamang apoy at asopre. Pagkatapos ay nahulog dito ang lahat ng bangkay, kasama na si Patron Salvino. Lumipas ang ilang minuto at muling sumara ang lupa. Si Mark na lamang ang natira sa paligid. Tila nagbalik sa normal ang lahat. Mabilis niyang nilisan ang lugar na tila walang nangyari. Hindi niya akalain na magagamit pa niya ang pandurukot para mailigtas ang sarili niya sa matinding kapahamakan.